least nag-exercise kayo. Amen. At buksan na po natin ang ating po mga Bible at tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos. Ephesians chapter number 4. Ephesians chapter 4. Let's begin reading from verse number 11. Ephesians chapter 4, verse number 11. Are you there? Amen? Yeah. Alright. Basahin ko po. Sundan niyo po sa inyong mga Bibles. The Bible says, verse number 11, book of Ephesians chapter number 4, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Verse 13, till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children tossed to and fro, and carried about every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Verse 15, but speaking the truth in love, may grow up in Him in all things, which is the head, even Christ. 16, from whom the whole body fitly joined together, and compacted by that this every joint supplying, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Tayo po sandali panalangin. Muling dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa panibagong araw, panibagong umaga, panibagong buwan na ibinigay niyo po sa amin. We thank you for the month of July, the lumipas, and now we're already here in the month of August. And thank you so much for your presence, and thank you so much for your blessing. And once again, the opportunity that we can gather together to glorify Thy name. Maraming salamat po sa presensya ng bawat anak ninyo sa lahat ng mga magang dumating. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming pag-aaral, tulungan niyo po kami, at ang bawat isa ay ma-remind at matuto, Panginoon, mula sa inyo po mga salita. Please help me as I share your word, as I teach your word. Pagpalain niyo po, Panginoon. Kayo po ang mauna. Salamat po, Ama. Pagpalain niyo po bawat anak ninyo, even sa lahat na nasa virtual service. Forgive us for our sins and cleanse us from all unrighteousness. If there are any wicked ways, wicked things na makita niyo po sa amin that will hinder our prayer to you, dear Lord, please forgive us. Holy Spirit of God, be the one to lead us. So ask this Father for it, this name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat po. Magkakapunan po kayo lahat. Magandang umaga po sa inyo. Amen. Alright. So muli po ay salamat sa Panginoon. Tayo po ay nagkasama-sama. Sabi ko nga po sa inyo, salamat sa inyong panalangin. At ako po ay nakabalik from Surigao City. At of course, pumunta pa po ng island sa tinatawag nilang Hipdok Island. Yan po ay part ng Surigao City. At ako po ay umalis ng Thursday after the service. Bumiyahin na ako pupuntang Manila, and then early morning ng Thursday, alas 2 po nasa airport na ako, and then alas 4 bumiyahe, at alas 6 bago mag-alas 6 nasa Surigao City po ako. And then, from Surigao, from Butuan muna pala, so nasa Bandila to Butuan yung aking biyahe. Napakamahal kasi ng ticket to Surigao, kaya yung Butuan yung nakuhang ticket. From Butuan, akala ko malapit lang, pero layo pa pala po nun. At ilang probinsya pa ang dadaanan. So, dadaanan mo pa ang Agusan del Norte. And then, papunta po ng Surigao. So, from Butuan to Surigao, 3 hours pa. Pero pag nagbas daw yung 5 oras. Pero yung 3 oras po na yun ay walang
sinakyan kong van ay talaga naman, 3 lang dapat ang sasakay, pero naging 4. Talagang yun yung 555 talaga sardinas. Talagang siniksik. But anyways, nakarating po ako doon from airport hanggang sa city, and then mula sa city ay pumiyahin po kami ng Libuak, Barangay Libuak, yun yung part na lugar na binuntahan ko po at binuntahan yung mission. And nakakalungkot nga lang na yung preacher doon ay nawala na, iniwan ng gawain, at yun ang nakakalungkot na pangyayari. Kaya sabi ko nga po, of course may mga pangyayari sa buhay natin na minsan hindi mo din maintindihan, pero mahalaga talaga na magpatuloy tayo sa mga. Mamaya babalikan natin yan sa ating message. And magpapatuloy po muna yung ating pong pag-aaral, and dinaanin po namin yung lugar na yon, and hindi na ako nag-stay sa pagkawala ng pag-stay, and then pumunta kami sa another island, sa Tanawan, at nandoon yung host pastor na nag-assist po sa akin, ay talaga naman napakalakas po ng alot. Pag ginagano yung pagkapagpagsak ng pagkakalang bumasa kasi 4 lang po yung 4 lang kami sumakay, maliit lang po yung bangka, hindi yung bangkang malalaki, maliit lang po yun. Pag bumagsak, kala ko babagsak na, mababasag na yung bangka, pero salamat naman sa Panginoon na safe pa din. At sabi niya nga sa akin, parang na pa bang hindi ka ba takot sa alam pa sa mga ka bang lumagay? Sabi ko, hindi po ako. Pero pagkasama ko kayo, palagay ko naman ingatan ako ng Panginoon. And buti sa pagyahe namin, meron pong pandun wala pong life vest, pero meron pong galon. Yung lalagayan nila ng gasolina, kasi nag-i-stock sila ng gasolina. Sabi ko, at least, ito yung unang dala ko nitong galon ng tatke. Sabi ko, falsorgan ako ng galon na ito, sigurado lulutan ko. Amen? Kasi, kahit na mga magagaling na lumangoy doon, hindi ka tatagal talaga. Biyaya ng Panginoon na nagkaroon ng accident. In fact, meron nga yung nakalipas na panahon ay tagal doon na ng mga matanda. Of course, matanda na din yun. Pero namatay siya doon, linubog yung barko nila. But anyways, talagang ibang klaseng minister din ang nandoon pag nandoon ka. And panalangin po natin, sana po ay mayroong mahilagay ang ating simbahan doon muli na magagawa ng Panginoon, may lote, kaya lang medyo kinainan ng dagat. So, lumaki yung dagat, kinakain niya po yung pag umaalo. Pero, kung malalagyan ng seawall yun, salansalan ng bato, so kaya siya paano. And, nanibago na ako sa lugar, tumira ako doon ng mahigit 1 linggo. Pero pagbalik ko, ay magaganda na po yung nag-improve yung mga bahay, dumami po yung tao, and then dumami na rin yung bangka. Kaya sabi ko, nag-improve po for the past years na kaya ng dami na pumunta kami sometime in 2017 yata na pumunta kami or 16. Pero after 10 years or 9 years, ay malaki na yung improvement. Talaga naman nagbabago. Kaya kailangan na sana doon nag-improve yung simbahan, kaya lang siguro naalala ko na doon kung di ka magkamali, yun ang unang tiles na bahay sa isla or building sa isla back in those times. Kasi wala akong nakita tiles sa pag-ikot, maliban naman siguro kung meron akong dinakita, pero yun yung isa sa mga nagawa noong time na yun. Pero talagang tumaan sa challenge. But yung pastor na, si Pastor Flory Comendador, na nasa Tanawan, so siya po yung nag-take charge. Pupunta lang po siya doon for Sunday service. Meron naman siguro mga 20 na naiiwan. And then yung iba, nagsiservice sila sa bahay nila. At yun yung paraan din nila. But sinabi ko nga, pipuntahan ko kung mababalik sila doon sa dati, ay magpapatuloy ang ministry. So, isama din po sa manalangin at pag-uusapan pa rin po namin ni Pastor kung yung mga bagay na gagawin po doon. Kasi kapag ni-restore po yun, siyempre, kailangan po ulit ng budget. And sabi ko nga po, para ma-restore po yung ministry, yung building doon na magagamit ulit.
So kailangan ako 300,000 siguro initial budget hanggang mga kalahating milyon para magpapatuloy ulit yung ministry. Pero sabi ko kay Pastor, kapag gagastos po ng ganun ng church, siyempre dapat meron po mga malaga ulit para maalagaan naman yung investment ng simbahan. Sapagkat milyon na rin ang invest ng church doon before for the past years. Pero may mga ibang panahon po doon na natili at yun yung binalikan ng Pastor, ng Pastor Glory at nadoon yung mga batang maliliit noon, dalagin din niya ngayon. At kaya sabi ko yun yung sinasabi ni Pastor noon na pag naalagaan ng mga bata ito, pag lumaki sila, ay magpapatuloy sila sa Panginoon. Now, dito po sa ating pag-aaral, so let's go on with our lesson ng ating pinag-aaralan about still growing or commitment yung ating tinatalakay. At ipinaunawa ko po sa inyo all about understanding commitment and then the importance of commitment and then examining your commitment. Nandito na po ako, examining your commitment sa atin pong pag-aaral. So, tinalakay po natin ng mga nakalipas. In examining our commitment is mahalaga po yung self-reflection or meditation. Napakaganda na magkakaroon tayo ng meditation as far as our commitment to God is concerned. Magkakaroon tayo ng pagmumuni-muni. Amen? So, meditation sa ating pong pananampalataya. At napakahalaga na magpatuloy tayo sa Panginoon. At pagtingnan natin ano yung ating kalagayan. Kumusta na yung ating kalagayan bilang isang Kristiyano? Amen? So, ito yung mga tanong na tatanungin natin mismo sa ating sarili. So, how deeply I value my relationship to God? Paano ko pinapahalagahan yung relasyon ko sa Panginoon? Ikaw ay Kristiyano, member ka ng simbahan, mahalaga na tanungin natin yung sarili natin, kumusta ang relasyon ko sa Panginoon? Paano ko pinapahalagahan ang relasyon ko sa Panginoon? Naniniwala pa ako na yung ating relasyon sa Panginoon that is very important. It's matter, mga kapatid, sa mahalagahan natin bilang mga Kristiyano. Amen? Kung sa mag-asawa, pinapahalagahan niyo ang inyong relasyon bilang mag-asawa, napakahalaga yung komunikasyon ng mag-asawa, ganoon din naman po sa mga kapatid at magkakamag-anakan, pinapahalagahan natin ang ating relasyon. But most of all, bilang isang Kristiyano, we need to establish our good relationship with God. Amen? Mahalaga na pahalagahan natin yung relasyon natin sa Panginoon. Kaya nga po, dapat natin maintindihan na ang persona ng Diyos, ang ating Panginoon, sa Kanya din po tayo haharap isang araw. Kaya nga mahalaga na pagbutihin po natin yung ating relasyon sa Panginoon. Well, in fact, sabi ko nga po sa inyo, sa pagdating ng panahon, ang tatawagin pa rin natin ay Diyos. Amen? Pag nagkaroon na tayo, matanda na tayo, mahina na tayo, at malapit na tayong lumisan sa mundo ito, ang ating pa rin tatawagin ay Diyos. There gonna be a time na hindi mo natatawagin yung asawa mo, hindi mo natatawagin yung kapatid mo, at wala nang ibang tatawagin kundi Diyos. Sapagkat alam natin na wala nang ibang makakatulong sa atin kundi Diyos. Amen? Salamat na nandiyan yung ating mga mahal sa buhay. But dapat natin maintindihan as far as our life is concerned, walang ibang tatawagan at tatawagin tayo kundi ang Diyos. Amen? Of course, mahalaga yung ating pamilya na nakapalibot, pero mga kapatid, dapat natin maintindihan na ang bawat mahal natin sa buhay mayroong limitasyon. Kung buhay na natin ang pag-uusapan, dapat natin maintindihan na ang Panginoon na lamang ang pwede natin tawagin. Amen? Yan na. Kahit sige, that's the reality. Yung kakainan ko, kakainan ninyo, bilang magkakapatiran, bilang magkakapatid, mayroong limitasyon ng ating kakainan. Kaya nga po mga kapatid, as far as the life na mayroon po tayo, pagdating ng panahon, wala tayong tatawagin. Salamat kung nandiyan ang ating mga mahal sa buhay. Salamat na sila po ay atin pong
nakakasama sa araw-araw ba as far as our life is concerned. Dadating yung panahon ng Diyos na dapat talaga ang nakakatugon at nakakaalam ng lahat ng bagay as far as our life is concerned. Kaya nga pahalagahan niyo po ang inyong relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya nga, another thing is, am I prioritizing the will of God in my life? So, yan ang magandang katanungan. Pinapriority ko ba? Pinapahalagahan ko ba ang kalooban ng Panginoon sa buhay ko? So, it is God's will for you to be saved. It is God's will for you to be in the church, in this church, and it is God's will for you to be used by God. Amen? Kaya nga po, ano yung kalooban ng Panginoon? Gusto ng Panginoon, the will of God for you as Christian is to grow. You need to grow in your relationship with Him, grow in your church, grow sa salita ng Diyos. Kaya nga po, ang tinatalakay natin dito na po tayo, identifying the areas for growth. Okay? So, specific areas. Kaya mahalaga na atin po mabigyan pansin yung mga specific areas ng buhay natin bilang isang Kristiyano. Kaya kung kayo po ay anak ng Diyos, Kristiyano, bigyan pansin ninyo ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya nga lagi dito sa simbahan natin, that is always the issue sa simbahan natin, yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Pakikinig ng salita ng Diyos. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kaya mahalaga ang ating pong pagbibigay ng panahon sa pagbabasa ng Bible. May panahon na nakikinig po kayo, pero may pagkakataon din na dapat kayo magbasa personal sa Panginoon, na kayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Maaaring sabihin, basta paano, hindi ko naman naiintindihan. Maaaring sa ngayon kasi English, hindi ko naiintindihan. Pero dadating yung panahon, maintindihan mo din yan. Amen? Kaya nga po, mahalaga yung pagbabasa ng salita ng Diyos, mahalaga yung pagkinig ng salita ng Diyos, mahalaga ang inyong panalangin. Ito mga basic pa lamang po ito mga kapatid ng ating pinag-aaralan sapagkat mahalaga na makita natin ito. Ngayon, nagkaroon na kayo sa pagbabasa ng Bible, nagkaroon na kayo sa pakikinig ng salita ng Diyos, nagkaroon na kayo sa inyong panalangin. At naniniwala pa ako na pag nag-grow tayo sa ating pananalangin, yan ang napagandang pangyayari sa buhay natin. Amen? Kaya mahalaga, i-encourage natin ang bawat Kristiyano, mag-grow kayo sa inyong panalangin. Now, prayer is communication. Kaya sabi ko nga po sa inyo ng linggo, sa apat na bahagi ng panalangin, adoration. Nandoon yung pagpapasaapan, pagbibigay po rin natin sa Panginoon. Sa part ng prayer, sinasabi natin, Ama naming Diyos, dakila naming Diyos, that's adoration. Ama naming nasa langit, so that's adoration. And then, letter C stands for, sa Acts na acronym, C stands for confession. There gonna be a time, kaya nga po, mahalaga talaga, pag tayo pinananalangin, hindi ka humingi ng paumanhin, patawad sa mga nagawa nating kasalanan. Amen? Kaya mayroong confession. And of course, sa Acts, ACTS. So, merong thanksgiving. Meron po supplication. Yung supplication, the last part is, nadadulot na request, petition. And most of all, lagi tayong lumalapit sa Panginoon pag mayroon tayong mga request. Pero, bibihira yung mga tao, yung wala. Of course, pag nag-grow na kayo, maaaring wala ka namang request, you have everything. Pero, napaganda rin naman na mananalangin ka at gugugulin mo yung panalangin mo ng puro pasasalamat. Amen? When was the last time na nag-pray tayo ng puro pasasalamat? Maraming beses pagka nananalangin po tayo, ako ino-observe ko po yun, yung mga panalangin ko din pag nakikinig po ako. Ino-observe ko, halos marami ko pag nananalangin tayo, request, petition, maraming request. Pero ako natutuwa kapag ka naririnig ko yung mga Kristiyano na nagpapasalamat. Pinapasalamatan natin not only yung mga magagandang bagay or the blessings and sometimes even the challenges.
Naalala niyo po yung last time, yung sinabi nga ni Brother Toto, no? Nag-testify siya noong Wednesday. Bagamat hindi pinalad na nakuha niya yung hinihingi niya sa Panginoon, but still, masalamat pa rin siya sa mga nag-pray. Hindi ko man natanggap, maimbis na susunod. Amen? But there are some na pagka may hinihingi po tayo at hindi natin natanggap yung ating hinihingi, hindi ka na magpapasalamat. Pero kaya nga doon magpapakita ng ating attitude sa Panginoon. Kaya nga, nakita niyo po, pag nagkaroon ka na sa Kristiyanong buhay mo, baka hindi ba talaga ito para sa akin? At mayroon pang takdang panahon, hindi ba ito para sa akin? So sabi ko nga po, kung nakinig ko kayo ng preaching ko noong Wednesday, huwag kayong magtampo kung hindi ba ibinigay ng Panginoon ang inyong hinihingi. Amen? Huwag kayong magtampo kapag hindi ba ibinigay ng Panginoon ang inyong request. But rather still, be thankful to the Lord. Amen? Kaya nga, doon mo kikita yung paglago ng isang Kristiyano. Pag ikaw ay nagkaroon sa pagiging Kristiyano mo, magiging malawak na ang pangunawa mo. Yan ang napaganda. Magiging malawak ang pangunawa mo at makikita mo, hindi na lang yung sarili mo ang iniisip mo, kundi that's really Christianity. Christianity is always living for others. Yung iba po sa inyo ay kapag na-miss nyo ang Sunday, is para sa iba ay talaga namang malaking kawalan sa inyo. When you grow in your Christian life at medyo hindi mo nagawa yung dapat mong gawin, nangihinayang ka. Pero yung ibang mga Kristiyano, okay lang sa kanila. Amen? Okay lang sa kanila. Kaya nga, alis ito, sinasabi ko po mga kapatid, dito po sa atin, nung mga nakalipas po, ay may mga message po ako. Pakibabagay pa ako. Thank you. At may mga members, kaya nga po, may mga members na maaaring dumadaan sa mga challenges ng buhay, hindi natin nakikita po dito. And as the pastor of this church, ay ipinapanalangin ko at salamat din, ipinapanalangin din ng mga members. And may mga ilang message po ako na tinanong ko po sa kanila sila. This is personal message. Sinabi ko, magandang umaga, kapatid, sis, brad, sir, ma'am. Kumusta po kayo? At praying for your family. Sabi ko, matanong ko lang po, nag-transfer na po ba kayo ng inyong church membership? Maraming salamat. And this is a question of honesty. And salamat naman po. May mga nag-reply, sabi na hindi po pastor. Okay, maraming salamat po. Praying na magkita-kita tayo sa church. At natutulaman ang kanilang pasasalamat. At least alam ko na ang mga tao ito, they are still member of the church. At ngayon, maaaring may mga pinagdadaanan sila. Sabi ko naman po sa inyo, pag may pinagdadaanan po kayo, daanan nyo lang. Amen? Daanan nyo lang. At normal na may mga ganong mga challenges sa buhay natin. And as you grow in your Christian life, magiging malawak yung pangunawa mo. Amen? Kaya nga i-identify mo the areas of growth sa buhay mo. Kaya nga ito, ako'y nagpapasalamat sa inyo na overcome nyo na yung as far as the church standard is concerned. Yung iba po sa inyo ay na-overcome nyo na yung modest apparel. And not only during our church services, but even when you are outside of this perimeter, mga kapatid, outside the church, or hindi lamang dito sa church on Sunday, but outside. Paano kayo namumuhay na bilang isang Kristiyano na ino-observe yung standard ng ating pong simbahan. Kaya sabi ko nga po sa inyo, kung kayo po ay member dito, you need to obey and you need to live the standard of this church. Amen? As far as our standard is concerned sa pananamit, ay napakahalaga na hindi lamang tayo dito na nagbibihis ng maayos, but of course kahit wala po tayo dito. So napakahalaga po yun na ating maintindihan. Nandiyan pa rin yan sa paglago ng bawat isa.
Ang nakakalungkot kapag nandito may simbahan, maayos ang inyong bihis, but hindi dito pinag-uusapan itong bago o luma yung damit ninyo. Amen? But pinag-uusapan yung maayos na pananamit. Kaya nga sinasabi ko po, sana ang aking dalangin na yung mga members ng ating simbahan na kahit wala kayo dito sa simbahan, alam ninyo yung dapat nabihis ninyo bilang isang Kristiyano. So pagkat sa Bible, meron binabanggit si Solomon, sabi ng Biblia, nagdadamit na parang harlot.